Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our Fast Talk with a very special guest for tonight. Pero bago po ang lahat, hayaan niyo muna po ako magpakilala. I'm Jessica Butalar from Maximo Estrella Senior High School. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang tungkol social media na itikwet kung paano maging responsible at sa paggamit ng social media. At syempre, hindi makukumpleto ang ating usapang ito kung walang special na panahuin. Please welcome to Miss Attorney Mira Eusebio. Isa po siyang abogado na nagtapos sa De La Salle University kung saan kinuha po niya ang kursong Juris Doctor degree. Ngayon, siya ay makakasama natin para magbahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa tamang paggamit ng social media ayon sa batas. So, once again, Miss Mira Eusebio. So, here your past Q&A. So, your number 1, what is a netiquette? Netiquette, parang medyo slang siya, di ba? Yes po. It's online etiquette. Observing respect, courtesy, and responsibility when communicating in the digital space. Kasi ito nga pong netiquette ay nangyayari ngayon sa social media, sa internet, so yun. Also, question number 2. Is a freedom of speech unlimited on social media? Hindi. No. Kasi generally, kahit merong karapatan ng tao sa freedom of speech, syempre, hindi naman natin din pwede gamitin ito para matapakan ang ibang karapatan din ng ibang tao. So, freedom of speech ends where the rights of others begin. Hindi pwede na you will defame, harass, or spread falsehoods sa mga tao. Kaya may limit din ho yan. So, question number 3, Attorney Mira, what law protects people from online libel or cyberbullying in the Philippines? Okay, so meron tayong Cybercrime Prevention Act of 2012 or sa tinatawag natin na RA 10175. So, pinipenalize ho doon ang online libel, cyberbullying, and other digital offenses. So, question number 2, what we should do before posting online po? So, ngayon, madami ng tao ang gumagamit ng social media, nagpo-post-post. Kung sa totoong buhay ay nag-iingat tayo kung ano yung pwede nating masabi sa kapwa nating tao, dapat din ho na mag-ingat kung ano din ang sasabihin natin sa social media natin. So, kailangan ho natin pag-isipan kung totoo ba tong sinasabi natin, kung mabait ba yung pagkasabi, kind ba, and kung nasasaayon sa batas. Yun. So, question number 2, can sharing fake news be punished by law? Yes, of course. Kasi sa panahon ngayon, madami na nga ang lumalaganap na fake news. Madami talagang lumalaganap sa social media ng fake news. And ito naman nakakakos ng panic, pangamba sa mga tao, takot, and dahil madami ang gumagamit ng social media, very wide kasi ang scope at naapektuhan. Ang bilis. Oo nga po. Ang bilis kumalat. So, yes, ang pagkakalat ng fake news ay pinapunish din sa batas. Ibig sabihin po pala, attorney, meron din pa pala, for example, ako, nag-spread ako ng fake news is about class suspension. So, pwede pala akong makasuhan. Oo. Oh. Kasi, syempre, ang intention mo ay, to begin with, ay hindi na maganda. Okay. So, question number 6 po. Is it okay to post someone's photo without permission?
Syempre, hindi pwede. That's a big no-no. Um, kahit, syempre, hindi mo naman yung picture yun ng ibang tao. So, kailangan mo din talaga kunin yung consent niya kung pwede mo bang i-post yung photo niya. And, covered din siya ng Data Privacy Act natin. Mm. Okay. So, sa question number 7 naman po, what a responsible way to express disagreement online? Well, kung mag-express ng disagreement online, I think we have to be very respectful na lang. Syempre, hindi mo naman pwede sigaw-sigawan. Opo. Or mag-type ka dyan ng all caps. Oo Hindi nga naman po. pwede na maging keyboard warrior ka kaagad. Syempre, kahit online yan, you have to be respectful. You can challenge the idea, pero sa mabait at malumanay na paraan, hindi yung parang mang-aaway at manunugod ka talaga. So, question number 7 po. What should do you if you are a victim for online harassment? So, okay, online harassment, syempre, ang unang-una mong gagawin ay kokolektahin mo yung ebidensya. So, syempre, importante yon. Kailangan mong ma-screenshot or ma-picturean mo kung ano yung sinasabi ng tao na yun tungkol sa'yo. Bago mo ma-block yung tao, at yung tao na yun, pwede mo rin i-report sa cybercrime investigation. You have to seek help ng authorities para mapatigil yung mga ganong types of cyberbullying, nag-disclose ng personal information mo, Opo. at nag-i-impute sa'yo ng hindi totoo. Yun. So, question number 9. Can delayed post still be used as evidence in a court? Yes. Syempre, kahit dinelete yun nung taong yun, kunwari, nag-post siya, tapos na-realize niya na, ay, baka parang delikado ata ako dito sa pinost ko. Madami ng taong nakakita, madami ng taong nag-comment, nasira, may nasira na siyang pangalan, or meron siyang personal information na dinisclose na hindi naman dapat. So, kailangan, kahit na-delete, as long as meron kang ebidensya na ginawa iyon, pwede mong i-report. So, question number 10 po. What's the golden rule of online behavior po? So, ngayon, online behavior is like yung normal behavior sa ngayon. Hindi naman porket online, kampante ka na hindi ka na manghuli sa gagawing or sa may balak gumawa ng masamang bagay. So, treat others online the same way that you want to be treated offline. Kaya, with respect and integrity pa rin talaga. You really have to be careful na kung ano yung magagawa mo online, hindi naman porket online, hindi ka na mahuhuli. Mahuhuli at mahuhuli ka dahil medyo nagiging high-tech na din ngayon ng mga investigator natin, ng mga authorities natin, lalo na kapag meron ngang kasalanan na nangyari. So, attorney, tanong ko lang, bakit kasi may mga tao, pansin ko lang, hindi nila ina-apply ang netiquette rule? For example, social media. So, may mga tao po kasi na, napapansin ko, nagpo-post lang sila, pero hindi nila alam, hindi na pala okay. So, as for me na, hindi naman talaga ako totally active sa social media, sometimes, pero bakit ganun? Parang pakiramdam ko walang saysay na meron tayong rule kung hindi naman na-apply ng
mga tao. Para saan pa na meron na etiquette tayo? Actually, kapag babasahin mo, hindi naman kasi madaling basahin ang batas. Ang Data Privacy Act, napakahaba niyan. Ang cybercrime law, I think, hindi naman ibig sabihin na nandyan yung batas, alam ng tao kung anong ibig sabihin. Medyo komplikado pa siya. Dahil nga, bago pa lang sila, hindi pa naman sila ganun katagal. Noong 2012 pa lang naman sila nagawa. So, I think, medyo nahihirapan pa ang mga tao makaintindi kung itong mga bagay na ginagawa nila, baka pwede na silang makasuhan or may violation na silang ginagawa. Kasi for example ngayon, attorney sa Facebook, di ba yung Meta, nakagakaroon tayo ng violation, may mga ano siya, sabi ko, for some, sabi ko, para saan ba't may netiquette tayo kung itong Meta na to, may nilalabag na violation, ano pa yung netiquette, na yan, Privacy Act na yan? Actually, kulang kasi talaga tayo sa pag-enforce. Based from my observation, madami tayong mga batas na hindi alam ng mga tao na may ganong batas. And malalaman na lang nila kapag nagkaroon sila ng violation. Hindi naman excuse na sabihin nila na, ay, hindi ko kasi yan alam. Diba, ignorance of the law, excuses no one. Innocent pa sila. Yun. Kapag na-violate talaga nila yung law, may consequences talaga sila. Ang problema nga lang ngayon, hindi siguro masyado mahilig pa rin magbasa ang mga tao. Hindi pa nila alam ang ng mga batas, kahit medyo simplified or ini-ignore pa rin talaga nila. Hindi nila maintindihan siguro kung gaano ka-importante yung batas na yun, lalo na ang data privacy at cybercrime law. Siyempre, palagi tayo gumagamit at nag-Facebook at nag-post online araw-araw. Baka hindi nila alam kung ano yung consequences nung pagkalat ng fake news. Akala nila okay lang. Akala nila hindi sila mahuhuli. Pero I think there will come a time kapag mas naging high-tech pa ang mga otoridad natin manghuli, magugulat ka na lang na ay, may violation pala ang huli ito. Kaya kasi napapansin ko, as a student po kasi, for example, katulad niyan, so meron naman po tayong official page for the weather forecast. Ngayon, some weather forecast using the another account. So, lahat ng estudyante, alam nila, walang pasok, pero in-official, wala pala. So, paano may iwasan yung ganung mga bagay? I think kailangan natin ma-filter out yung legitimate source ng balita. Siyempre, ang mababasa mo doon dapat yung official page ng local government unit nyo, yung mag-declare. O kaya yung official page ng Office of the President, yung magde-declare. Tapos yung mga, mga official news outlet din natin. Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, ganun. So I think, dapat i-check din ng mga tao yung source ng balita na binabasa nila. Kung totoo ba o hindi. Kaya po sabi ko, wala namang pasok. Kasi as student, parang yun napipil namin. Pero pagdating sa mismong school namin, sinasabi nila fake news yan.
So, kaya sabi ko, okay. Sabi ko, pwede palang i-ano yun. Pwede palang i-report yung mga ganun bagay. So, all this time, alam namin na walang pasok. Yun pa rin talaga, may pasok. So, since kasi ibang, naman talaga is walang pasok. Pero yung nasama ang Metro Manila, parang imposible. Tapos walang announcement sa mismong location kung saan yung school namin. So, attorney, maraming salamat po sa gabing ito. At muli, naway may natutunan po tayo at naway meron po tayong napulot na magandang informasyon at may babahagi po natin sa ating mga kapwa na nanonood po sa atin ngayong gabi. Maraming salamat po. Again, my name is Jessica from Maximo Estrella Senior High School. Kakat ko na lang.